important to my channel in the Philippines to ICC Netherlands. This is translate language accent. So, si President Duterte is over the victim of humanity. Hindi pwede siyang iuwi sa Philippines at doon siya mamamatay sa ibang bansa. At ICC International Court to foreign, huwag kayong pumayag because Philippines now is American war in China, kaya wala silang kapangyarihan para bumida at yumabang at feeling okay dahil sila napakalaking kasalanan nila kaya hindi nila matatakasan ng kamatayan. This is the world is not safe because this Duterte is over the belief. Kaya doon siya mamamatay sa Netherlands o pagpatay na siya, yung katawan niya iuwi sa Pilipinas. Pero huwag niyong iuwi ICC International Foreign si Mr. Duterte President in the Philippines. Huwag niyo silang iuwi sa Philippines dahil talo kayo pag inuwi nyo yan at marireject ang humanity. Justice for voice to our victim and kill this president because she has Satan and over the belief. Thank you. Go to hell. Dating Pangulong Duterte mahina na at gustong magpa-cremate sa The Hague. Ayon kay Senator De La Rosa, naritong news scoop ni Angelo Bainio. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, malungkot na balita ang natanggap niya mula kay Elizabeth Zimmerman, asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sobrang hina na ang kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi ng senador na nagbili na si Duterte na i-cremate sa The Hague kung doon siya pumanaw. Sa kabilang banda, suportado naman ni De la Rosa ang resolusyon ni Senator Robin Padilla na nagsusulong na maibalik sa bansa si Duterte para sa reconciliation, soberanya at humanitarian reasons. Also, humanitarian consideration dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa The Hague. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng Tamang Balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23, nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts. Narinig mo na ba ang kwento patungkol sa isang sikat na singer na ibinenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo para lamang sumikat sa buong mundo? Kung ikaw ay isang batang 90s or millennial na katulad ko, malamang sa malamang noon pa lang ay narinig mo na ang kwentong ito. Pero ang malaking katanungan, sino nga ba ang taong iyon? Ano nga ba ang ginawa ng demonyo sa taong ito? At ano ang nangyari sa kanya matapos ibenta ang kanyang kaluluwa kay Satanas? Well, ang katotohanan niyan, maaga pong pumanaw ang taong ito. Hindi na siya inabutan ng 30s. Pero totoong sumikat siya sa buong mundo. Ito ang kwento ni Robert Johnson. Ang taong ito ay mayroong napakalaking naiambag sa larangan ng musika, partikular sa US. Isa siya sa mga inidolo ng mga legendary musicians, singer at composer tulad ni Eric Clapton na kumanta ng Wonderful Tonight at Tears in Heaven. Papaano nga ba ibinenta ng taong ito ang kanyang kaluluwa sa demonyo? Pwede nga ba yun o sabi-sabi lamang? At sino-sino pa ang mga musikero na sumikat na ibinenta rin ang kanilang kaluluwa kay Satanas? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Sa konspirasiya na ibinenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo para lamang sumikat ay ito pong si Bob Dylan. Si Bob Dylan ay isang sikat na musikero at songwriter sa Amerika noong mga panahong 1960s, 1970s, 80s up to 90s. Kahit noong 2000 up to this year,
ay tumutugtog pa rin ang taong ito. Masasabing isa sa mga naging pundasyon or haligi sa mundo ng rock and roll ang taong ito. At dahil sa kanyang husay sa paggitara, pag-compose ng kanta at pagkanta mismo ay nakatanggap ng napakaraming awards ang taong ito. Tulad ng mga sumusunod: Presidential Medal of Freedom, Nobel Prize, Pulitzer Prize, at siya ay inducted sa Rock and Roll Hall of Fame, the Songwriters Hall of Fame, at Grammy Hall of Fame. At nakamit niya ang lahat ng awards na yun, pati yung kayamanan at kasikatan dahil sa pagtutugtog sa loob ng 60 years. Yes, tama po ang inyong narinig, 60 years na siyang tumutugtog. At dahil nga po dyan, naabutan pa ng taong ito ang panahon ng mga VHS, cassettes, tapes, DVDs. At sa mga panahong pong iyon, talagang umuulan ng pera sa music industry. Kasi the more na sikat ang isang tao, the more na mas marami siyang mabebentang mga cassettes, VHS, DVDs, at mga tapes or albums. At hindi po maitatangging sobrang sikat ni Bob Dylan sa kanyang henerasyon. Maihahalin tulad. Ginising siya ng isang pamilyar na boses. Miss, gising lang po sandali. Mag-i-inject po ako. Pagmulat niya, nakita niya ang babaeng nurse na karaniwan niyang kasama. Medyo naguluhan siya. Andito na po yung isa niyong kasama kanina, yung lalaki. Siya nga yung naglagay ng gamot sa dextrose ko. Kanina pa siya dito. Binabantayan pa nga ako. Napahinto ang nurse. Napatingin sa kanya na tila natakot. Miss, wala pong lalaking nurse dito sa floor na to. Kami lang po ng isa ko pang kasamang babae ang naka-duty. Napalunok si Mia. Hindi po. Sigurado ako. Naka-uniform siya. May dalang tray, parang sa inyo rin. Nurse siya, oo. Hindi na sumagot ang nurse. Lumabas ito ng silid at bumalik kasama ang isa pa. Pareho nilang inusisa si Mia. Pareho ring may takot sa mga mata. Nang matapos ang tanungan, agad silang lumabas at tila may tinawagan sa labas. Pagkalabas nila, napansin ni Mia na lumamig ang kwarto. Humahangin ang aircon kahit walang gumalaw ng remote. Tahimik. Sobrang tahimik. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Mula noon, tuwing mag-aalas 3, gising si Mia. Pinipilit niyang huwag matulog. Pero minsan, kahit anong iwas mo, hindi mo talaga sila kayang takasan. Kasi kapag may pumasok sa silid mo at inabot mo ang braso mo, siguraduhin mong tao ang kausap mo. Ginising siya ng isang pamilyar na boses. Miss, gising lang po sandali, mag-i-inject po.